Pero aksidenteng ipinadala niya ang kaluluwa ng mabuting tao sa impyerno. Bilang parusa sa maling hatol niya, ipinatapon siya at ang kanyang katulong sa mundo ng tao ng pinuno ng impyerno. Sa loob ng 1 taon, kung makapaghatol siya ng kamatayan sa 10 kriminal na hindi karapat-dapat patawarin, pwede siyang bumalik sa impyerno at ipagpatuloy ang pagiging hukom doon. Kung hindi siya pumayag, papatayin siya agad. Kung gusto mong mamatay, pagbibigyan kita. Bal, pupunta ako. Pagkatapos nito, bumaba sa mundo ang hukom mula sa impyerno at pumasok sa katawan ng babaeng hukom na si Kang Guangna. Ang una niyang hinatulan ay isang pulis na ang pangalan ay Han Duan. Ayon sa alaala ni Han, kamakailan ay nahuli niya ang isang sospek sa pananakit na tumakas. Dapat sana ay ipakukulong ito, pero hindi niya inaasahan na maltang kaunti lang ang parusa sa sospek, at sa halip siya pa ang sinampahan ng kaso. Dahil daw nasaktan ang kamay ng sospek nang hulihin niya ito. Pagkatapos marinig ang buong kwento, nagulat ang lahat sa naging reaksyon ni Kang Guangna. Gusto kong makita kung gaano kalala ang sugat niya. Nasugatan daw ang kanang kamay ng biktima kaya hindi siya makakain ng maayos. E di sana namatay na lang siya sa gutom, bakit pa siya nagsampa ng kaso? Hukom, masyado ka namang magsalita. Ang bastos dito ay ikaw. Hindi naman gawa sa bakal ang mga pulis. Ano bang dapat gawin sa taong may hawak na kutsilyo na bigla na lang susugod? Pakibigay naman ang kutsilyo, ganun ba dapat? O mas mabuti pa na magpatusok ng kutsilyo at mamatay ng may baon sa libingan ng mga bayani? Kahit hindi gamitan ng puwersa, madali pa rin namang mahuli yun. Kung yun ay tinawag mong labis na puwersa, ang ginagawa mo ay labis na pagsasampa ng kaso. Bakit kailangang umabot pa sa ganito dahil sa napakaliit na bagay? Sobrang dami ko nang ginagawa, nakakainis na. Hukom, nasa korte tayo, maging magalang ka naman. Akala ko ba simbahan ito? Bakit kailangan ng kagandahang asal? Simula noon, para kay Han, para siyang sagisag ng katarungan at liwanag. Pagkatapos ng lahat ng iyon, nagpasalamat si Han sa kanya. Ngunit ito ang sagot niya. Ano raw? Wala akong interes o simpatiya sa kwento ng mga napagbintangan lang. Alam mo ba kung bakit gusto kong maging hukom sa mga kasong kriminal? Kasi marami akong nakikilalang masamang tao. Yung mga dapat nang mapunta sa impyerno. Kaya hindi mo na kailangang magpasalamat. Galit lang talaga ako sa mga kriminal na walang pagsisisi. Mga makakapalang mukha na wala man lang konsensya. Sa madaling sabi, ikaw pa rin ang gumagawa ng hatol ayon sa batas. Kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Hindi ako mapapalagay hanggat hindi ko nababayaran ang lahat ng natanggap ko. Sobrang perpekto ko, hindi ko kailangan ng tulong ng iba. Pero para lang sigurado, ako si Han Duan mula sa 2nd Major Crimes Division ng Lupong Police Station. Tatatandaan ko yan. Pagkahiwalay nila, pumunta si Kang Guangna sa simbahan. Ang babaeng nasa harap niya ay si Minjong, biktima sa isang kaso ng domestic violence. Hindi malinaw kung bakit, kahit madalas siyang saktan ng nobyo niya, nagbigay pa rin siya ng kasulatan sa korte para hindi parusahan ito. Huwag kang ganyan, sabihin mo sa akin ang totoo. Para makapagbigay ako ng tamang hatol. Wala na akong gustong sabihin. Hindi, sandali lang. Para malaman ang totoo, hinabol ni Kang Guangna si Minjong at pinilit na tanungin. Pero pinanindigan pa rin itong patawarin ang nobyo. Saktong may dumaan na nagpapatrolyang pulis. Humingi ng tulong si Minjong sa pulis. At sinabing may baliw na babae raw na nanggugulo sa kanya. Para ipaliwanag ang lahat, nagmadaling kunin ni Kang Guangna ang kanyang ID. Pero kahit anong hanap niya, hindi niya mahanap ang kanyang ID bilang hukom. Ang nakita pa ng pulis ay ang medical record niya tungkol sa delusyon. Kaya't dinala siya sa presinto. Sa kabutihang palad, naroon si Han. Kinabukasan nagsimula ang paglilitis. Ipinakita ng mga magulang ni Minjong ang mga larawan ng anak nilang binugbog. Pero ang akusado na si Moon Chongjun ay nagsabing, dahil sobrang mahal daw niya si Minjong, nang makipaghiwalay ito sa kanya, hindi na raw niya nakontrol ang sarili at nasaktan ito. Hindi raw yun sadya o may mali siya. Kaya't humiling siya ng mas magaan na parusa. Ang rekomendasyon ng prosekusyon ay 1 taon na pagkakakulong. Kahit hindi ko na siguro siya makikita ulit.
Gusto ko lang sabihin na mahal ko talaga si Minjong. Magkita na lang tayo sa araw ng hatol. Pagkatapos ng paglilitis, nilapitan ni Moon Chongjun ang mga magulang ni Minjong, na para bang humihingi ng paumanhin. Pero sa totoo lang namumutya siya. Maayos naman si Minjong, di ba? At nasaksihan mismo ito ni Han. Kaya agad niyang sinabi ito kay Kang Guang na, dahil dati na niyang kinausap si Minjong. Hindi rin niya nakuha ang totoong dahilan. Kaya ngayon nagpa siya siyang tanungin ang mga magulang ni Minjong. Ayon sa ina, natatakot daw ang anak nilang gumanti ang lalaki. Kaya nagsumite siya ng kasulatang huwag nang parusahan ito. Bakit nagsumite ng kasunduan si Minjong para hindi maparusahan si Moon Chongjun? Dahil sobrang takot niya, wala rin naman daw magbabago kahit magsampa siya ng kaso. Hindi rin siya makukulong ng matagal, makakalabas din agad. Bakit pa kayo nag-report sa pulisya? Yun na kasi ang huling beses. Ngayon ayaw na rin niyang sagutin ang mga tawag namin. Makakalaya rin siya sa ilang taon. Ano na lang ang mangyayari sa anak naming si Minjong? Kailangan ba niyang mabuhay habang nagtatago at nababalot ng takot? Sigurado ka bang babalikan siya ni Moon Chongjun? Oo, sigurado ako. Matapos malaman ng buong katotohanan, sinimulan ni Kang Guang na ang kanyang plano. Pero hindi agad naintindihan ng lahat ang plano niya. Sa araw ng hatol, pinagmulta lang si Moon Chongjun ng 3 milyong won. Dahil dito nagalit ang maraming tao. Kinausap ni Han si Kang Guang na. Pero ang sagot niya, lahat ng hatol ay base sa batas. At pumayag daw ang biktima na patawarin ang akusado. Napabuntong hininga na lang si Han sa narinig. At nagpa siya siyang tulungan si Minjong sa sarili niyang paraan. Una niyang binalaan si Moon Chongjun na huwag gumanti. At pagkatapos binigyan niya si Minjong ng smartwatch para sa emergency. Miss Minjong, huwag ka masyadong mag-alala. Mag-iiwan ako ng smartwatch sa tapat ng pinto. Kapag pinindot mo ang panic button, agad kaming re-responde. Lumipas ang kalahating buwan. Wala namang ginawang masama si Moon Chongjun. Sabay nito, isinulat ni Kang Guang na ang pangalan ni Moon Chongjun sa salamin. Nang makita niya ang malademonyong mukha nito, ngumiti siya. Palay sinadya niyang paalang sala si Moon Chongjun, para abangan kung magbabalik ito sa kasamaan, at gumawa ng kasalanang hindi na mapapatawad. Sa ganitong paraan matatapos niya ang unang death sentence sa 10 kriminal. Ilang araw ang lumipas, tumunog ang doorbell ni Minjong. Akala niya ang ama niya ang dumating. Pero sa pagbukas ng bakal na pinto, nanlamig ang buong katawan niya. Miss na kita, Minjong. Hoy! Habang papalapit si Kang Guang na, muling isinulat niya ang pangalan ni Moon Chongjun. Sa pagkakataong ito, nasaksihan niya ang isang karumal-dumal na eksena. Bakit mo ako iniiwasan? Bakit ayaw mong buksan ang pinto? Bakit? Pakiusap, tantanan mo na ako. Nakikiusap ako, palayain mo na ako. Sige, naiintindihan ko. Pero, pwede ko bang patayin ang mga magulang mo? Kapag nag-report ka ulit sa pulis o nagtago ka sa bahay ng mga magulang mo, gagawin ko rin sa kanila ang ganito. Patay na siya. Pagkalabas ni Moon Chongjun sa bahay ni Minjong, dumating si Kang Guang na, at sa likuran niya ay lumitaw ang isang matalim na sandata. Isa siyang hukom mula sa impyerno. Dumating sa mundo para hanapin ang 10 hindi mapapatawad na kriminal. At ang una sa kanyang listahan ay ang lalaking nambubugbog. Nang handa na siyang dalhin ito sa impyerno, dumating si Han sakay ng isang truck. Nakita niyang nasa bahay ni Minjong si Moon Chongjun. At ang unang pumasok sa isip niya, kahit mawalan siya ng trabaho, gusto niyang turuan ng leksyon ang lalaking ito. Pero bago niya maibaba ang kamao niya, pinigilan siya ni Kang Guang na, kung itutuloy mo yan, magiging abuso sa kapangyarihan yan. Bitawan mo ako.
Matapos ang ilang segundong tensyon dumating ang mga kasamahan. Kaya't napilitan silang magpakalma. Pagkatapos pumunta sila sa inuupahang bahay ni Minjong. Doon nila nakita ang basag na larawan ng pamilya. At mga bakas ng dugo sa sahig. Hindi na nakapagpigil si Han at kinumpronta si Kang Guang na. Ano ngayon ang pakiramdam mo matapos mong masaksihan ang naging bunga ng hatol mo? Ngayon ka lang nagsisisi. Hindi ko pinagsisisihan. Kung hindi mo lang siya pinalaya sa isang simpleng multa, hindi sana siya nasaktan ng ganito. Kung hinatulan ko siya ayon sa hiling ng prosekusyon at pinakulong ng 1 taon. Sa tingin mo ba hindi rin mangyayari ito pagkatapos niyang makalaya? At the very least si Minjong at ang pamilya niya. Hindi sana nakaramdam na pinabayaan sila ng batas. Ang hatol mo ay pangalawang pananakit. Nagpasya lang ako batay sa umiiral na batas. Huwag mong pahirapan ang mga inosente. Isisi mo na lang sa batas ng bansang ito. At dagdag pa ni Han kay Kang Guang na. Sa pagkakataong ito hindi na niya palalagpasin si Moon Chongjun. Pagbalik ni Han sa presinto, agad siyang nagsagawa ng interogasyon. Sinabi ni Moon Chongjun na si Minjong daw mismo ang nagbukas ng pinto. Wala akong iligal na pagpasok sa bahay niya. Tungkol naman sa martilyo, habang wala ako kay Minjong siguradong may kailangang ayusin sa bahay. Kaya dinala ko na lang ito. Matapos ang 6 na oras ng interogasyon, hindi pa rin inamin ni Moon Chongjun ang kanyang kasalanan. At hindi pa rin lumalabas ang warrant of arrest mula sa korte. Kaya't napilitan silang palayain siya pansamantala. Nag-alala ang hepe, na baka saktan ni Moon Chongjun ang pamilya ni Minjong. Kaya inutusan si Han na bantayan siya 24 na oras, hanggang lumabas ang arrest warrant. Pero ang aksyong ito, ay lubos na nakaapekto sa plano ni Kang Guang na. Kinabukasan, dumating si Kang Guang na sa opisina ng pagod na pagod. Napansin agad ng assistant niyang si Amen na hindi umayon ang plano. Hindi mo naman hinayaang mamatay yung babae, di ba? Buhay pa siya, ano? Ibig sabihin palpak na ang kasong ito. Buhay na ba agad ang isang tao kung may dumadaloy pa na dugo sa katawan niya? Kung batayan ng pamantayan ng tao sa buhay at kamatayan, bakit pa ako narito? Tama ka nga naman. Ang totoo hindi natuloy ang pagpapakamatay ni Minjong. Naabutan siya ni Han at nailigtas sa oras. Pero kahit ganoon hindi naman mismong si Moon Chongjun ang pumatay sa kanya. Ang pagpatay sa isipan ay pagpatay pa rin. Tama ka rin doon. Pero mas problema natin ngayon si Han Duan. Siya ang pinakamalaking hadlang ngayon. Nang imungkahi ni Amen na patayin na rin si Han, tinanggihan siya ni Kang Guang na. Dahil ito ang tagubilin ng pinuno ng impyerno. Justisya kailangan mong pumunta sa mundo ng tao. At hatulan ng 10 kriminal na walang pagsisisi kahit nakapatay na. Ang mga hindi na mapapatawad kailanman. Kunin ang kanilang buhay at ipadala sila sa impyerno. Ang palugit ay 1 taon. Para maisakatuparan ang lihim na paghatol kay Moon Chongjun, ginamit ni Kang Guang na ang kanyang kapangyarihan. At tinanggihan ang request ng pulis para sa warrant. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas mag-isa sa opisina. Samantala, pumunta si Moon Chongjun sa bahay ni Minjong. At habang handa na siyang pumasok, bigla siyang nakatanggap ng text mula kay Minjong. Gusto raw ni Minjong na magkita sila. Kaya pumunta si Moon Chongjun sa address na ibinigay. Pero pagpasok niya sa loob ng bahay, laking gulat niya nang makita na hindi si Minjong ang bumaba, kundi si Kang Guang na ang hukom mula sa impyerno. Hukom? Anong ginagawa mo rito? Ano sa palagay mo? Siyempre nandito ako para patayin ka. Ano? Nasaan ka nagtatago? Lumabas ka na. Pagod na ako. Nakakainis talaga. Pwede na ba akong mag-clock out ngayon? Sige, tapos na ang shift mo. Salamat sa pagod. Dahil sa'yo, na-overtime pa ako. Ngayon magsisimula ang tunay na paghahatol. Kriminal Moon Chongjun, inaamin mo bang pinatay mo si Minjong? At hindi ka nagsisisi kaya hindi ka karapat-dapat patawarin. Nang marinig niyang hahatulan siya, sinabi ni Moon Chongjun na buhay pa si Minjong. At pinatawad na raw siya nito. Pero hindi iyon ang paniniwala ni Kang Guang na. Ang biktima ay si Minjong, hindi ikaw ang may karapatang sabihing napatawad ka na.
At kung totoo bang nagsisisi ka, ako ang huhusga niyan. Tatanungin ulit kita, inaamin mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ba ikaw rin ang naghatol sa akin ng multa? Tapos na ang lahat, bakit bigla mo akong inaakusahang muli? Pero hindi iyon ang iniisip ni Kang Guangna. Nang makita ni Moon Chongjun ang armas sa kamay ni Guangna, agad siyang tumakbo palabas, pero napunta siya sa isang kakaibang mundo.